I love tobacco. Okay, welcome to Naga. Okay, nandito na tayo mga idol sa Naga City, Legazpi. Kaso may traktora, Legazpi. Alright, tingnan mo mga idol, napapalibutan tayo ng dagat. Welcome to Cagsawa. Alright. Gateway to Bicolandia. Dahil po. Dalawa po kaming motor. Punta muna tayo rito dahil merong pinakita yung tatak dun sa galing sa Tabugon. So, sinulat pa yun dito. Yan, nandito na tayo sa dulo na bayan ng Camarines Norte sa Barangay Tuaca, Basud, Camarines Norte. So nandito, meron din tayong makikitang rito, checkpoint. Point to point yung checkpoint dito From naman sa kabila, yung entry point natin nung pumunta tayo ng Camarines Norte sa Santa Elena. At ito naman yung isang entry point, yung mga galing ng Camarines Sur na papasok ng Camarines Norte. So ngayon mga idol, ride to Albay tayo. Oh, mayon, nandiyan na si Easy Rider. Magkikita na kayo ni Puti. So nakakalungkot ngayon, medyo umuulan, kaya yung camera natin baka basa-basa na. Pero okay lang, sana makarating tayo ng safe. Salamat sa lahat na nakilala natin dito sa Daan Camarines Norte, ang GY6 Motocare. Yan, salamat din dyan sa shop na yan. Kasi yun sa nag-assist sa atin. Salamat din sa Chef Red Bakery. Sa sarap ng tinapay nila doon mga idols. Kaya kung nandyan kayo sa Daet, silipin nyo yung Chef Red na yan. So ito yung isang checkpoint. Tingnan mo, hindi kami pinansin. Kasi palabas na kami. Diba? Nag-hi na lang ako kay sir. So ito, siguro yung natin, yung layo ng biyahe pa natin aabutin tayo na 4 hours from Daet to Legazpi or Daraga Albay. Siguro estimated ko ang distance niya from Manila to Atimunan na biyahe namin. It's 1:48 PM na po. So baka makarating kami is mga 6 o'clock na. So depende pa yun sa sitwasyon ng panahon, ng ulan. Kasi mukhang madilim na madilim doon. Maulan na biyahe. Pero nandito na rin tayo. Sige. So ito yung tinatawag ditong bituka manok din. Ng Basud. Isa. Mukhang bitukang manok rin talaga siya. Okay. Itong daan na ito mga idol is wala tayong halos makakasama rito mga sasakyan dahil bibihira na rin itong daanan ng mga papuntang sur dahil sobrang higpit nga dyan sa checkpoint sa Camarines Norte. Halos walang nadaan, so halos solo ko talaga itong daan na to. Kaya chill ride na lang ulit tayo dahil basa yung kalsada, maulan. Ride safe sa aming lahat. At gusto ko muna palang magpasalamat sa tinuluyan namin sa Nathaniel Sapartel. Pinag-pray po muna kami ng may-ari niya ni Councilor Poloy Panong and Mrs. Evelyn Panong. Salamat po sa panalangin salamat sa panalangin dahil alam niyang babiyahe kami papuntang Albay. Maraming salamat po. Ang bubuti po ninyo. God bless po sa Nathaniel Sapartel at sa inyong lahat. Ito na tayo ulit mga idol. Only twisties tayo rito. Sa mga nakadaan na rito sa daan na to, yan, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Ito na, isa siya parang Marilaki rin ng Camarines Norte. Only twisties, derecho, twisties. Ito na yan. So siguro yung mga taga Camarines Sur or mga taga Albay na napadpad na rito sa Daet, alam nyo ito yung daan na ito, napakaganda. Maraming salamat po sa mga nanood dun sa biyaheng Daet natin. Manila to Daet Ride, Camarines Norte. Yan, maraming salamat po. Nagkaroon man tayo ng konting aberya, natulungan pa rin naman tayo dahil may GY6 shop tayo dito sa Daet. Okay, let's go! Alright, going to Sipokot proper na tayo mga idol. So kung mapapansin nyo, basang-basa tayo. Inulan tayo ng malakas dyan sa Lupi, Camarines Sur. So Sipokot, Camarines Sur na tayo mga idol. So nagtanggal na rin ako ng kapote. Hindi tayo nakapag-video kanina kasi mababasa yung camera natin, pati yung ating external mic. So far, nakaka 53 kilometers na tayo from Daet.
So dito, nakakapagtaka, ang ganda ng panahon, walang ulan. Tuyo-tuyo yung kalsada, samantalang yung dinaanan namin kanina, kala mo may bagyo. Sobrang lakas ng ulan, no? So dito, okay dito sa Sipokot. Okay, proper na po tayo ng Sipokot, Camarines Sur, mga idol. So meron sana ako mimit dito si Idol Joel natin. Dito lang daw siya sa Sipokot. So hanggang ngayon wala pang message ulit. So kung di tayo magkita, idol, pasensya na. Hinahabol din kasi tayong oras eh. So hindi pa rin malinaw kung saan kami mag-meet up. Pero sige, tuloy na din tayo. Pag kumanan tayo rito going to Manila, diretso going to Naga. Pagbalik natin from Albay, dito na tayo dadaan. So ang lusot na natin ito is may Tabugo na rin, kung saan nagkaroon ng first checkpoint tayo kung paano pumasok sa Camarines Norte. And ang exit pa rin natin ay sa gateway to Bicolandia. So nandito pa rin tayo sa Sipokot, Camarines Sur. Shoutout po dun sa mga kamitap ko dapat ngayon, nakaisi natin. So paano yan? So, diretso na kami. Kita-kits tayo sa pagbabalik na lang. So dadaan pa naman ulit ako rito. Pwede pa naman tayo mag-meet up pagbalik. Sige, fight na naman. Sa Libmanan, Camarines Sur na tayo, mga idol. Opya. Alright. So as usual, kabundukan pa rin yung dadaanan natin. Puro kulay green, kaya fresh na fresh pa rin ang hangin. Hindi pa rin mainit at nakaka-relax pa rin ang ambience. So hanggang mamaya ganito siguro yung ano natin, kalalabasan. Oh, welcome to oy. Yun lang, may mga sira-sira. Sira-sira yung daan. Kaya sira-sira yung mga daan dito, idol, kasi yung mga biyaheng Visayas na truck, lahat ng mga cargo, dito sila dumadaan papuntang, kaya kung mapapansin nyo, ang laki na pagkakaiba ng ganda ng kalsada ng Camarines Norte at Camarines Sur. Kasi sa Norte, bibihira lang yung mga truck na nakakadaan. Tignan nyo, idol, ang ganda rin ng mga daan dito sa Camarines Sur, tignan nyo kung gaano kaluwag din yung kalsada nila. Hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo, pero sige, drive lang ng drive. And mamaya, may hinahanap ako rito isang kainan ng kinalas. So ito yung mami na may mga parang mami siya na may mga tinanggal na mukha ng baboy, utak. Ito yun, kaya tawag sa kanya is kinalas, and mayroon siyang kasamang special sauce. So hanapin ko kung saan yung masarap na kainan ng kinalas dito. Mamaya pakita natin kasi nagugutom na rin ako. So nandito na lang din tayo. Tikman na rin natin yung kanilang mga specialty na pagkain dito, di ba? At least hindi na sayang pagpunta natin dito kasi may hirapan na naman tayo makatikim niya pagbalik naman natin ng Manila. So ngayon, kinalas hunting tayo. Doon, nasa San Fernando, Camarines Sur na tayo, mga idol. Nagugutom na ako. Patipiga na lang siguro, nasa Naga na tayo. Kaya medyo nagmamadali na rin tayo. Anong oras na rin? Time check! 11, 12, 13, 14, 15. Time check, 3:23. 3:23 na po ng hapon, mga idol. So nakakagutom na rin talaga. Ang hirap naman bumirit na bumirit. So this is it, San Fernando, Camarines Sur. May ano na si Inday Duterte may malaking tarpaulin Okay, welcome to Naga. Okay, nandito na tayo, mga idol, sa Naga City. Yao, nakita digdi siya yan, Naga City. Maghahanap na lang kami ng aming kakakanan. Ako'y nagugutom na talaga, promise. So basa-basa pa tayo ng ulan kanina, lalo nakakagutom. Para ma-introduce ko na rin sa iba nating mga idol kung ano nga ba yung kinalas, kasi hindi pa sila pamilyar kung anong meron sa kinalas. So first time ko nakatikim nitong kinalas is sa Daet, Camarines Norte. So iba naman yung version daw ng kinalas sa Daet, at iba yung version ng original kinalas naman daw rito sa Naga City or sa Camarines Sur. Tikman na natin. Bicol Central Station.
tayo dito, no? Pumunta tayo dito para ano? SM City Naga. Ayun, diretso. Bilis naman po. Gutom na ako. Konting abante lang po. Yan, turn left to Caceres Street. Wala naman yata nagtitinda rito nun. Okay, ito, sarado. Hanap-hanap ng iba mga idol. Wala pala. Ano ba yan? Pag ako nainis, mag-hamburger na lang ako. Ay, may isa pa yatang Pag-asa. Kanan ulit, kanan. Puti store. May tindahan si Puti. Finalas Twins. Okay, dito tayo. Dami pala dun sa mga dinaanan natin. Uy, Kinalas Twins. Tingnan tayo. Ang gusto ko, Jumbo Kinalas. May add-ons na egg, saka Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
idol ha, kung bakit dito at ngayon na lang ako nakapag-video dito sa Albay. Makita naman yung naging problema ni Puti. So nasayang ulit yung isang araw namin bukod kahapon hanggang ngayon. So thanks God na lang kasi nakarating kami rito sa Albay na hindi talaga siya bumigay. Ito na siya nagloko sa pinaka-sentro. The good thing dito is yung magaling yung mga mekaniko kasi magaling sila sa diagnostic ng dating sa motor, from carburetor to CDI to current. Hinanap talaga nila, and magalaking tulong din si Master GY Zigzag at nagbigay rin siya ng instruction dun sa mekanikong tumulong sa atin dyan. Kahit malayo si Master, inabala natin para maibigay niya yung mga dapat gawin. So nakakalungkot lang si Puti is dito pa sa Albay siya na inarte. Salamat din kila J Belyat sa sa Easy Ride 150 and Albay. Alright, so ngayon na, hapon na mga idol. 12, 13, 14, 15, 16, 4 PM ng hapon. Madilim ang paligid. Nasa Legazpi City tayo ngayon. Konti na lang yung oras natin dito. Samantalahin na natin. Bisitahin na pwede bisitahin. Dahil tumatakbo na ulit si Puti at mukhang nasa kondisyon na naman. Sana ma-meet din natin yung mga ka-easy ride natin ngayon. Yung na-meet natin kanina na sa pangit na pagkakataon kami nagkita-kita. May depression si Puti. Pero hindi naman natin mawawala yun sa isang biyahe. Talagang may aberya nangyayari. Pero bihira lang naman. Alright, nandito na tayo sa LCC Legazpi. Ay, yung mayo no, tumago na naman kanina na. Mabuti na lang nakapagpa-picture ako kanina. Legazpi Boulevard, yon. Seawall Park, Legazpi Boulevard. Ayun, mga idol. Nakarating na rin si Puti rito. Woo! Ang saya, sarap sa pakiramdam. Ayun no, ganda rito, Rotary. Ang lakas ng ulan siguro. Ayun no, umuulan dun no. So bukas ng umaga, bisitahin natin yung Mayon. Sana sumilit naman siya. Agahan ko ng punta para wala pang mga ulap. Gigising kami ng maaga. Okay. Sabi mo is 4 AM. Oo, 4 AM. Oo, 4 AM ako gigising. Joke lang. Ito. Kaso hindi kita yung Mayon. Alright, first time kong napuntahan tong lugar na to. Oh, yun no. Ganito kaganda ang Bicol kapag walang bagyo. Ganito rin kaganda ang Bicol kapag hindi sira ang Easy Ride 150 mo. Ayos. Ayos, nandito pala yung mga mga idol oh. Mga kainan, may embassy, Sagit Seat oh. Oh, pwede na daw mag-inom. May resto grill, may ATM. Okay, okay. Pwede pumunta ron. Pasok muna tayo ron. Ayun yung Legazpi. Kaso may traktora. Legazpi. Alright. Tingnan mo mga idol oh. Napapalibutan tayo ng dagat. Nandun yung mga no, nagtatago oh. Putol yung daan. Hanggang dito lang tayo. Okay. Okay mga idol, ganda rito. Ayun oh, tignan mo, pinupunta rin sila ng mga turista. Kahit nasira si Puti, okay lang. Sulit naman yung punta. Ito nasira yata ito ng nasira ito ng malakas na bagyo. Sigurado ako. Ngayon naputol. Ito nakaka-relax naman dito. Ayun yung Mayon no, sarado. Ay sarado, visit. Maulap, di ko man lang nagpakita kay Puti. Ano ba yan? Kung kailan ayos na. Ako, swerte ng mga taga Legazpi Albay chapter. May ganito silang lugar. Walang pollution. So, ayos lang. Okay ka naman. Alright mga idol, nandito tayo sa Legazpi Boulevard. Baybayin natin. Woo!
ngayon? Pinangat hunting. Ba yan, yung pinangat na yan, bakit ang hirap hanapin? Walang pinangat, ay di ko ano yung abutin, umuulan na. Ano ba yun? Doon tayo sa Zoe's Kitchen. Yun, dito tayo, Zoe's Kitchen. Alright, dito tayo sa Zoe's Kitchen. Wala. Ayun, wala. Yung, bukas na lang tayo makakain nun. Makain daw tayo. Kahit ano na lang yung makain. Good morning mga idol. So ito na yung last day natin dito. So papunta kami ngayon sa may pana ng Mayon kasi last day na nga namin. It's 6:13 AM. Sinadya talaga namin maagang pumunta kasi tuwing early morning, halos kung mapapansin niyo yung Mayon walang mga nakatabing pa na ulap. Tsaka maganda yung sinag ng araw. Kaya ngayon ko lang siya nakita na ganito kaganda. Kasi kahapon di namin masyadong mapansin kasi medyo natatakloban siya ng ulap, pero ngayon beauty. Dito tayo papasok mga idol. Welcome to Cagsawa. Punta tayo sa paano ng Mayon. So welcome to Cagsawa. Alright, Mayon. Nandiyan na kami. Yan yung Mayon. Kitang-kita nyo mga idol, ang ganda nyo ngayon. Nakita rin ng maliwanag at maliwalas. Ayan Doon po. Saan po nagbabayad? Pwede po magpicture nito din mamaya. Mag-register muna doon. Ayan, mamaya pipicture natin si Puti doon. So bago kayo pumasok dito sa entrance, magre-register muna kayo rito. Ang motorcycle parking fee is 20. Ang entrance fee ng adult is 20 pesos. Okay na. Tulong na rin natin sa kanila. So ayun, nag-register na si Mrs. Easy Rider. Ayos. Pakaganda mga idol. Kasi yung pumunta ka rito ng napakaaga wala pang mga tao. Hindi pa siksikan yung mga tao. Dali na natin si Puti dun Dun, makikiraan po. Alright. Alright, nandito na tayo ngayon sa Cagsawa Ruins. Yan, kung mapapansin nyo, bumubuga ng usok yung Mayon dun Dahil sa sobrang aga namin dito, wala pang ibang mga turista. Kahit yung mga tindahan dito mga idol, mga sarado pa. Pero pwede ka na pumasok kahit pumunta ka rito ng maaga kasi may mga tao na rin sa entrance. Hindi ko to nakikita Mayon na to na ganito kaganda nung pumunta kami ng mga nakaraan hindi naman kami nung nakamotor. Pero ngayon nakita nyo, bumubuga ng usok din. Ang ganda. Sulit yung pagising namin na maaga. From Legazpi, bumiyahe pa kami papunta rito ng Daraga para masilayan lang dahil mamaya malamang puro ulap na naman yan. Nice. Ang tuktok ng Cagsawa. Kapag pumunta ka ng Bicol, ito ang isa sa hindi mo pwedeng hindi puntahan na lugar dahil useless ang pagpunta mo kung hindi mo ito mapapasyalan. Ito yung paligid ng simbahan na lumubog. Ayan pa yung hindi ko alam kung haligi yan o ano. Ito yung old church niya. Siguro dito nakalagay yung kampana. Nice. Ganda kahit nasasalanta to, hindi pa rin to pinapabayaan ng government dito. Nice. Sarap. Kahit, last day na kasi namin. Gusto ko pa sana magmamasyal dito sa Albay. Sa Bicol. Ito. Lahar yata ito, lahar. Doon may tindahan sa kabila. Ayun Alright mga idol, magkakape muna kami kasi hindi pa kami nag-aalmusal. So ngayon kung napansin nyo, yung Mayon ngayon, doon sa mga pictures namin, natakloban na siya ng mga ulap. Maganda rito, maaga kami nakarating. Nabutan pa namin na maaliwalas yung Mayon. Pero ngayon, wala na. Natakloban na naman.
Ayan mga mag-ATV Hindi na kami nag-ATV kasi uwi na rin kami. Baka abutin kami na kung anong oras sa daan. Sayang, pagbalik na lang mga idol. Sasakay ulit kami dyan. Alright, magkape muna tayo rito. Ito na yung sinasabi ko kanina mga idol. Kung hindi kayo pupunta rito ng maaga, wala na kayong makikitang mayon dahil mapapalibutan na siya ng mga ulap. 7:30 pa lang ng umaga, wala na kayong aabutan. Pero kung pupunta kayo rito ng mga 6 AM pa lang nandito na kayo, makikita nyo pa yung mayon. Ngayon wala na. Eh, buti na lang, nakapag-picture na tayo. Gagawa na rin tayo ng video kasama si Puti. So sa mga nagbabalak pumunta rito at magbabakasyon dito, mga idol, kung gusto nyo masilip ng napakaganda pa ng mayon, pumunta kayo ng napakaaga rito. Para masulit at ma-enjoy nyo rin naman. O, diba? So paano yan? Maraming salamat sa panonood nyo sa mga biyahe natin mula Manila hanggang Camarines Norte, Camarines Norte to Albay. Maraming salamat po sa suporta at sa mga uulitin natin. Marami pa tayong gagawing rides. Malamang going to North naman tayo sa susunod. Kaya please like, share, and subscribe para ma-update kayo sa mga bagong biyahe natin. Woo! Alright, thank you! Alright, nandito tayo ngayon mga idol. Nag-side trip tayo, umikot tayo, pauwi na sana tayo. Dito tayo dumaan sa papuntang Tabaco. Nandito tayo ngayon sa Malilipot, Albay. So, first time kong dumaan dito. Hindi ko alam na may mga ganitong bayan pala. May mga ganitong bayan pala ang Albay. Malilipot, yun. Malipot digdi. Malipot na ang feelings ko sa imo. I love malilipot. It means, malilipot means malalamig. Iba po yung nanlilipot sa malilipot. Alright, so going to tayo. Habang pauwi na tayo ng Manila, back to Manila tayo. Susubukan namin dumaan ng Tabaco City. Kasi hindi ko pa rin nararating yung city na yun. Kaya sasamantalahin na rin natin yung pagkakataon na makapunta tayo ron. At masilip na rin natin. Ang galing kayo, no? Marami tayo na-discover na daan ngayon na bayan. So nakapag-loop na rin si Puti. Ang galing. Yan, no? Motorstar Albay. Motorstar Tabaco Albay. Tapos dyan tayo, Tabaco City mga idol. Ito pala yung nila proper. Ang galing, shoutout po sa mga taga Motorstar na Tabaco City. I'm sure marami tayong kay Easy Ride dito. Ito, shoutout dito, Easy Ride 125. Di ba? Medyo busy rin pala tong Tabaco City. Marami ding pinagkakaabalahan ng mga tao natin, mga kasama natin. So ang purpose namin dito kaya kami dumaan dito sa Tabaco City para mapasyalan na rin, saka makita yung likod ng mayon. Astig yung pedicab nila rito ang cute. Nasa kalesa na yung design. Ang galing, para ka nasa panahon ni Jose Rizal. Okay din pala rito sa Tabaco City. Bahay o simbahan? Ayun, hindi. Ito yung bahay na bato. Ito? Oo. Pinakaunang bahay na ba to? Oo, Ito ba yun? Ito yung mga idol, yung tinatawag na bahay na bato. Tourist spot ito dito sa Tabaco City. Yun nga lang to, sarado to ngayon. Natatagpuan ito sa tapat ng Tabaco City Hall Satellite Office. Nire-renovate yata ito ngayon kasi medyo nag-iba na. Isa sa pinakalumang bahay nung panahon ng Spanish. Sunod puntahan natin mga idol is yung pinakaunang simbahan naman daw. Dito, pinakaunang simbahan ko dito sa Tabaco City. Ayan. Para na akong ngayon travel guide. Ngayon, silipin naman natin ang isa sa pinakaunang simbahan na Tabaco City. Ngayon, mapapansin nyo na medyo may kalumaan na siya. Subalit, ito ay pwede na ba? Alright, Ayun, luma na nga, pati kampana, Ano tawag dito sa church na to? St. John Baptist Church, ang simbahan kang Tabaco. Isang oldest church in Bicol region, one of the oldest church. Nagigiba na rin pala. Ang dami rin pala talaga mapupuntahan dito sa Tabaco City. Yung may ganito sa Lawag, sa Lawag, yung sa Ilocos, yung Bell Tower. Oo. Mamukha siya ng Bell Tower. So, yung panahon ng Spanish, halos pare-pareho sila ng itsura ng simbahan. Thank you, sir. Yan, nagpaalam muna kami ng picture dito. I love Tabaco.
Sad to say mga idol, ito yung Mayon. Gusto ko sana masilip yung likod na part niya kasi madalas nakikita natin yung harap. Sabi nila yung likod daw na part ng Mayon is medyo na damage. Sa ngayon hindi natin makita kasi natatakluban na naman siya ng mga ulap. So pinakamagandang time talaga na masilip siya is 5 to 6 AM. Makikita natin clear na clear yung Mayon. Pero okay lang naman kasi marami naman tayong mga na-discover dyan sa Tabaco City. At napakaganda naman yung mga nadaanan natin. Kaya sulit pa rin yung biyahe. Siguro next time may mga pagkakataon na pwede pa kami bumalik dito. Masisilip natin na mas maaga at mas malinaw yung part na yan ng Mayon. Yung status niya talaga. Sa ngayon umuuso kasi siya walang tigil kabe vape. Alright. Yon, what's up mga idol? So, nandito nga tayo ngayon sa danger zone na umakyat tayo ng 8 kilometers mula sa baba ng Tabaco Albay. From nakababa, umakyat tayo ng bundok, so may time-lapse video tayo ron. Sana nakita nyo na. So ito na, nandito na tayo sa pinakapa ng Mayon. So, dito rin tayo sa dito rin tayo, hanggang dito na lang kasi sa Mayon Planetarium. Ayan. So nakasama rin natin dito sa rides natin si One Punch Man, nandun siya. Si Spider-Man naroon at saka si San Goku nandun din. Ayan sila. Hindi ko na lang sila financing kasi medyo busy yata sila. Ayan, masarap sa pakiramdam yung biyahe natin habang pauwi nakapag side trip pa tayo dito. Hindi lang kasi makita yung Mayon ngayon kasi maulap. Pero nandito na tayo sa paanan. Ayos. Sulit ang biyaheng Bicol natin. Shoutout nga pala sa AC Ride 150 and Rizal. Alright. So sana makarating kami ng safe dun sa aming matutunguhan. At si Puti, ayan si Puti. Yan, napasabak siya ng 8 kilometrong uphill. Pero kayang-kaya naman, wala tayong naging problema. Maganda naman yung setup ni GY Zigzag dyan.